Bobo! Yun yung pinauso ni Larry Gadon, right? So, ang sabi niya, after ni Amy Marcos na nagbunyag, na nagda-drugs daw si President Bongbong Marcos, ang sabi niya, nasaan daw yung utak ni Amy? Bakit daw sinisiraan niya yung kapatid niya? What's this? Sana napunta ang utak mo, Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Huwag mo idamay ang mga Pilipino. Huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo bang sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara. Nasaan na? Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan. Din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Di ko maintindihan itong mga loyalista ni President Bongbong Marcos or kahit si Yusek Clear Castro. Parang may binunyag na nga si Senator Amy Marcos na about sa ginagawa ni President Bongbong Marcos. Pero ang parang ginagawa nila is parang away bata. Yung tipong ang pangit ng nanay mo, pangit din ng tatay mo, pangit ng kapatid mo, pangit din ng jowa mo. Parang it's a war between the two, either anti or pro. Supposedly, dapat ang mangyari doon is they need to provide proof as a defense na hindi gumagawa si President Bongbong noon, na hindi siya nagda-drugs, na dapat nag-provide sila ng defense, right? Instead of throwing another fire na mas lalong gugulo. It's also the same sa nangyari sa flood control. May flood control na may madami ng question, may madami ng mga taong sangkot. At the same time, ang ginagawa din nila is nag-create din sila ng ibang case or ibang kaso. Bakit? Why can we just solve one case at a time? At the same time, why can we just prove one allegation at a time? So, if yung allegation ni sabi nga ni Senator Amy Marcos nagda-drugs, then provide evidence na hindi. Right? Hindi yung tipong sisiraan niyo pa. Tapos babalikan niyo si Amy na ganito mas mukha kang nagdodroga kaysa kay President. Parang gano'n. Ewan ko. Parang we're not solving anything. Right? I don't know. Sometimes I don't understand why people act that way. Kaya nga, sabi nga in a relationship, kaya nga most of the time, mga lalaki, in terms of relationship, pag nag-aaway, kahit alam nilang nasa tama sila, or kahit medyo alanganin or something, they rather choose to be silent just to end the conversation. Not only the conversation, but also the fighting. Para matapos na. At least, one case, done. But anyway, let me know what you guys think. And I love to hear your comment. Let me know if mali ako. But again, that's my opinion. Again, for now, cheers. Bye.